Bago tayo magsimula sa video natin, lagi ko kayong gustong paalalahanan, lalong-lalo na sa mga OFW na nakakapanood sa atin, na mag-ingat kayo sa mga napapanood ninyo at huwag na huwag kayong magpapahype sa mga napapanood nyo. Ibig ko sabihin na huwag magpahype na hindi porket sinabi nung isang sikat na tao kapag ka nag-business ka ng ganito, ay malaki na kagad yung kikitain mo. At unang-una, kung papasukin nyo yung business na printing talaga, alamin nyo yung mga tunay na presyo ng mga materyales na binibili ninyo. Kasi sobrang dami ng nagre-resell na mga printer, na mga materyales ng printing na kahit sino, na wala na tayong babanggitin specific. Isipin nyo kung yung nagbibenta sa inyo ay talagang suggested retail price yung kanilang pinipresyo or inuutulang kayo sa kanilang mga presyo na kunyari na ang dating ay kanila yung produkto, 'di ba no? Nilalagyan pa nila nung pangalan nila. Pero hindi naman pala sila talaga yung may-ari ng product na yon kasi nire-resell lang nila yon. Pinapatungan nila ng sobrang laking presyo at inuuto kayo. At shoutout sa nag-comment sa atin, eto kay Sheila. Nag-comment siya dito, sabi niya, muntikan na din ako mautudon. Ayan, wala na tayong babanggitin pa ang specific na tao. So, simulan na natin yung content natin ngayon. May nag-request sa akin, kung nakikita nyo dito sa aking isang camera, ito yung tinatawag na mga hang tags or pwede rin kayong gumawa ng mga calling card. Isa ito sa mga fundamentals na pwede ninyong i-offer sa inyong mga printing shop. Etong calling card. Syempre no, alam naman natin na kung nasa business ka talaga at gusto mong ibigay yung number mo sa iyong prospect or yung tipong kliyente mo, hindi mo naman pwedeng i-message ko na lang sa messenger yung mga ganyan-ganyan or isulat mo na lang sa papel. Para medyo professional yung datingan, eto nga yung tinatawag na calling card. So, meron na akong video kung paano gumawa ng ganitong calling card at nasa description yung link niyan. Lahat ng mga materyales ay nandyan din. Pwede nyong bilihin sa mga link na yan sa description yung mga materials para makagawa kayo ng isang calling card. So itong video natin, isineparate ko talaga to. Ito naman yung pricing. Kumbaga, kung magkakano nyo naman, maaaring ibenta yung inyong mga calling card. So kapag ka natuto kang gumawa ng calling card, pwede ka na rin gumawa ng mga hang tags or kung ano-ano pa mang may mga pang tali-tali na ganyan para sa display ng kung ano-anong mga pwedeng ibenta ni seller or yung kung sinong mag-a-avail sa 'di ba? Kumbaga parang label ng mga clothing, mga ganyan, 'di ba? etc. Kagaya nito sa wedding, ito yung nag-avail sa akin nito, inilagay niya sa souvenir parang tags, 'di ba? Ayun nga, hang tags yung tawag doon. So, sasabihin ko sa inyo kung magkano niyo na nga ipepresyo. At shoutout sa nag-request sa atin ng video na to, no. Sana hindi ka nainip at mapanood mo sana tong video na to. Medyo sobrang dami na kasing nagtatanong at eto nga yung isa sa mga naging kliyente ko. Kung makikita ninyo, yung ginawa niyang pang hang tag sa kanyang pang souvenir sa kasal. So, kapag ka konti lang yung i-a-avail sa inyo, syempre, iba rin yung presyo nun. At iba rin kapag set. Halimbawa, isang set, 100. 'Di ba? Ayan, ito yung mga isa sa mga customers ko. Yung iba kasi, medyo private, ayaw nilang magpa-post. Ayan, no? Pero ito, goods tong mga to. Ayan. Meron na akong ginawa sa inyo na listahan dito. Nasa sa inyo na lang kung gagayahin nyo to. At nasa sa inyo kung gusto nyong babaan or taasan pa. Kung sa tingin nyo mataas tong presyo ko, medyo babaan nyo na lang. At kung tingin nyo naman ay sobrang kulang pa yung presyo na to, edi taasan nyo na lang. Kayo na lang yung mag-adjust. Pero at least kahit pa paano, meron na kayong idea. So, unahin na natin tong one side print 160 GSM. So, ganyan lang siya. Pero hindi ito yung pinaka-material sa, kumbaga sample ko lang, 160 GSM sharp edge. Yung sharp edge, yung matulis yung dulo. Ito kasi round yung edge niya. So, yung 160 GSM, parang ganito lang siya kanipis. So, magpiprint lang kayo nun, tapos ikakat ninyo, syempre standard size lang yung inyong ikakat pagka mga calling card. Sa mga hang tags lang naman yung merong special or customized na size, depende kay client. So, ayun nga, 100 pieces, isang set, 250 pesos lang siya at with box na yon. So, yung box parang i-consider nyo na lang din yon as free. Kasi mura lang naman yon, 6 pesos lang ata yung isa nun. Pero yung 160 GSM, mura lang naman yung makakonsume nyo doon na photo paper. Ang 50 pieces na 160 GSM parang mga around 100 pesos lang yon. So try natin mag-compute.
Hindi ko masyado alam kung magkano yung eksaktong 160 GSM na double-sided na QAF, pero mag-estimate tayo ng mga 100 pesos siguro. Tapos i-divide niyo siya ng 50. So parang ang puhunan nyo sa isang parang mga 2 piso. Pero syempre ang magagamit niyo dyan na pieces ay mga 10. So sa 10 photo paper, ang kasya na doon ay 100 pieces na. Kasi sa isang photo paper, 10 na yung kasya doon, 'di ba? So 2 times 10, parang ang pinakapuhunan ninyo sa 250 pesos na to ng print lang ay 20 pesos. So i-consider nyo na lang din yung ink, 'di ba? Try natin siguro yung ink, siguro kumonsumo ka diyan ng mga, sabihin na natin ng mga kahit 20 pesos, 'di ba? Ayan, so sabihin na rin natin yung pagod mo sa pagpiprint ay mga 30 pesos, 'di ba? May 70 ka na possible na puhunan mo, no? Estimated lang natin to. So sa 250, kahit pa paano, meron kang 180 na kinita. So yung box, wag nyo na siyang parang isama kasi parang i-consider nyo na lang talaga siya as free. Kasi murang-mura lang naman yon kahit pa paano, di ba? So eto, print and cut lang talaga siya. Yung 160 GSM, as in, wala ka dyan gagawin, kahit guntingin mo lang yan, pwede yan, nasa sa inyo. Or gamitan nyo ng cutter para man lang straight. So dito na magkakatalo sa round edge na tinatawag. At take note nga pala, no, kung meron kayong platter cutter, yung Cameo or Kui platter cutter, pwede nyo rin gamitan yan at dyan nyo i-cut. So kagaya na itong mga maninipis ko na photo paper, dun ko kinakat sa Cameo. So eto sa Cameo ko siya kinat, pero manipis lang naman siya, kaya okay na okay. So dito na nagkakatalo nga sa sinasabi ko sa inyo na round edge. Pagka ganyan yung kanyang cut, nakikita nyo, no, sa isa nating camera. Pagka ganyan, nag-a-add ako ng 50 pesos. Pero nasa sa inyo kung mas dadagdagan nyo pa. Kasi ito ay hindi to laminated mga tropa, ha. Take note, hindi laminated. As in, cut and print lang siya. Tas ilalagay nyo lang siya sa box. Pero kapag laminated na, 350 na yung singil ko dyan. Kapag one print, 160 GSM, round edge, laminated, 350 with box. So parang mga ganito siya. Sa mga hang tags, usually 350 to 450 yung mga singilan ko dyan. Ganito. Depende pa kung anong size. Pagka mga ganito, naalala ko, ang singil ko lang din dito 400. Ayan, sa hang tags na ganito. Hindi ko na masyado maalala kung 400 or 350. Diyan lang siya naglalaro sa presyo na yan. Tapos syempre, bubutasan nyo siya pagka sa mga hang tags. Same lang din naman siya sa mga calling card eh. Kung matututo kayo ng calling card at napakadali lang din naman talaga, pwede naman kayo din mag-cater ng mga hang tags. So, mag-move forward tayo dito sa one side print, 200 to 250 GSM or 220 GSM sharp edge. Pagka ganyan, print and cut lang din talaga, 300 with box. Pero syempre, hindi nga laminated yon. Pagka round na yung edge, ganyan, round, 350 na yung singil ko dyan. At kapag ka-laminated pa, 400 yung singil ko. So, eto siya. Ganyan, no? One side print. Tapos, round, 400. Nasa sa inyo kung gusto nyo gawing 450 or bababaan nyo. Pero bahala kayo dyan. Pero kung meron kayong mga business permit, syempre, kailangan maayos yung singilan nyo dyan. Kasi, syempre, may binabayaran kayong pwesto, may binabayaran kayong tax. So, kaya ganito yung presyuhan ko. Wala naman din akong binabayarang pwesto. So, i-consider nyo rin yon. Pero, eto sa presyuhan ko na to, okay na ako dyan. So, kapag ka two-sided print na, dito na tayo magkakatalo. Yang ganyan, merong print dito at merong print dyan. So, kapag ka manipis lang, tapos print and cut lang, 350 lang yung sinisingil ko dyan. Or pwede nyong gawing 400 din, no? Nasa sa inyo. Pero, dito na, alala ko, 400 na yung sinisingil ko eh. Kapag two-side print, tapos walang laminate, 400 na yung sinisingil ko dyan. And then, dito din, sa two-side print, 160 GSM, dito, 450. Ganyan, di ba? So, eto parang, ang ginawa ko dito, parang ipinagparehas ko na siya sa two-sided print. Or minsan, nag-a-adjust pa rin ako sa presyo. Ginagawa ko siyang 500 kapag ka round yung edge niya, ganyan. Pero kapag ka may laminate na, syempre additional 50 pesos ulit yung isang set, 'di ba? Parang eto, ganyan. Tsaka may print siya dito.
Pero take note ha, bawat materyales kung manipis or makapal, ibahin nyo yung presyo. Magkakaiba dapat ng presyo syempre. Huwag kayong mag-same-same. Kaya nga ito, huwag kayong magpare-parehas. Kaya nga ito, ginawan ko kayo ng setup kapag ka 160 at kapag ka yung medyo makakapal yung 200 or 250 na GSM. Kasi syempre isipin nyo rin yung buhay nung inyong mga printer, lalong lalo na yung mga rubber roller nyan. Umiimpis yan kapag ka makakapal yung mga ginagamit nyo na mga materyales, di ba? So isipin nyo na lang kung makapal lagi yung dumadaan dun sa inyong rubber roller ng inyong mga printer, kapag ka ginamitan nyo na yan ng mga bond paper, mahihirapan na yan kumuha. Mahihirapan na yan mag-feed ng mga papel. Kaya i-consider nyo rin kung makakapal yung gagamitin nyo, mag-adjust kayo sa presyo. So, agaya neto, eto yan, si Aldrin Soto. Kung gusto nyong mag-apply ng mga insurance no, i-message nyo lang to si Aldrin Soto. Eto agaya nung pinagawa niya sa atin, 600 yung singil ko dito. Baliktaran yan. Ayan o, 600 yung singil ko dyan, laminated round edge. At take note mga tropa, no, ang ginagamit ko na laminating dito ay yung hot laminate. Ibig sabihin, no, meron akong laminating machine tapos isiniset up ko siya sa hot laminate. Hindi yung mga phototop yung gamit ko dito. Kasi kung phototop yung gagamitin nyo dito mga tropa, sa inyong paggawa ng mga calling card, medyo costly, medyo mahal. Kasi isipin nyo mga tropa, ang isang phototop, usually nagkakahalaga yan ng mga, sabihin na natin na 80. Tapos i-divide nyo siya ng 20. So, 4 na piso na kagad yon mga tropa. 'Di ba? So, syempre, back and forth, harap at likod, bali 8 yung magagamit ninyo dyan. 'Di ba? Mas madadagdagan yung inyong costing. So, kaya ako, ang ginagawa ko, ang ginagamit ko talaga dito, yung mga tinatawag na soft film ata yung tawag doon. Basta yung mga maninipis lang talaga na pang calling card laminating. Talagang mas makakatipid kayo doon. Although, pwede nyo naman din gamitin yung mga phototop. Yun nga lang, harap at likod, lalagyan nyo. At syempre, mag-additional costing kayo doon. Ako, hindi pa ako nakakagamit ng phototop sa paggawa ko ng mga hang tags and then mga calling cards. Talagang yung hot laminate ang ginagamit ko. Pero take note yung mga maninipis lang. Parang 30 GSM tayon yung nipis nun. Ang gamit ko nga pala na laminating film ay Yasen. Nag-stick na ako sa Yasen. Ilalagay ko na lang sa description yung link. So, eto mga presyuhan natin, tandaan nyo na lang or i-screenshot nyo. Nasa sa inyo kung gagayahin nyo yan. Sa mga ganitong customized size naman, singil ko dito usually 350 to 400 or 450 sa mga hang tags na ganito. So, yung mga tali na ganito, ilalagay ko na lang din sa description. At etong mga tali na ganito, napakamura lang yan. Parang sentimo lang yung isang peraso nyan. Kaya, wag nyo masyado isipin yung presyo niyan. Ayan, minsan kapag gusto nila yung ganito, yung parang lubid, dito ang singil ko dito 70 or 100 ata yung singil ko dito. 100 isang A4 kasi eto konti lang yung pinagawa niya. Parang 2 sheets lang. Kaya siningil ko dito parang 70 pesos ata isang sheet or mga 80. Hindi ko na masyado ma-recall Sobrang tagal na kasi nito. Parang almost 2 years ago na kasi tong project ko na to. Yung nagpa-print sa akin ng ganito. Ayan, 'di ba? So kapag maliliit lang, mga kagaya ng ganito, eto 350 lang yung singil ko dito kasi isang A4, sobrang dami ko nang nagagawa at napakadali lang naman din nito. Ginamitan ko lang siya ng cutter sa pag-cut ng ganito. Hindi naman importante kung meron kayong mga PVC die cutter, pero mas maganda kung meron kayo nun. Kung ang meron lang kayo ay yung mga cutter lang, yung parang ganon, yung matatalim, 'di ba? Kagaya ng mga deli na cutter, okay na 'yon. Basta magamit nyo. At kung meron kayong corner puncher, ilalagay ko na lang sa description yung mga pwedeng magamit ninyo na materials. At sana nakatulong itong video natin sa mga presyuhan. Pero eto yung may mga eyelet, ganito, ang singil ko dito, per pieces na ako. Kapag may mga ganitong eyelet, pwede kayong sumingil ng 7 pesos or 6 pesos isang ganito.
kahit back to back pwede, at mga 7 or 8, kasi medyo nakakapagod kung lalagyan nyo isa-isa ng mga ganitong eyelet, at saka additional costing din sa inyo kung may mga eyelet, ganyan no. At napakaganda netong eyelet kapag ka bagong bago. Yun nga lang, kapag ka tumagal, ayan nakikita nyo, nagkakaroon siya ng rusting, pero okay lang naman yan. Ipinapakita ko lang to sa mga future customer ko, kaya bawat mga project natin may mga samples ako dyan. Although yung iba kasi nakakalimutan kong kuhaan ng samples, pero at least kahit papano may mga naipapakita ako kay customer, di ba? So quick recap, ang singilan ko usually eto, at sa mga hang tags almost the same lang din, at naiiba lang kapag ka mga ganito kung harap at likod, at kung may eyelet, ayan, per pieces na singil ko dyan, parang 7 pesos na ata, mga ganon, 7 or 8, nakadepende pa sa mga ano pang possible na gawin. So kung walang PVC die cutter, kung meron naman kayong cameo, pwede, basta yung mga maninipis lang yung inyong gagamitin na mga materials, hanggang 250 GSM siguro pwede sa cameo, kasi baka mabilis pumurol yung inyong mga blade. Pwede naman talagang gamitin, pero iniisip ko lang baka mas mabilis pumurol yung inyong mga blade. Yun lang, lalong-lalo na kung auto blade yung inyong ginagamit. So, i-shoutout ko lang muna saglit at itong mga previous customer ko, NM Apparel, Arc on Arc Clothing, at etong si Aldrin Soto, at etong tropa natin na si Crazy Jerks Clothing. Ayan, eto lagi ko tong suke, si Crazy Jerks Clothing. Talagang sobrang daming ino-order na ito. So, ayun lang, like, share, and subscribe, at inuulit ko, hindi tayo magsasawa, wag na wag, magpapauto, alam nyo na, walang iba. Bye! Purchase your tracks today. Chill lang, relax, ngiti.